Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw, tatalakayin natin ang susunod na paksa. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong pagkain na sinasabing malusog, tulad ng mga itlog, ay maaaring nagiging hadlang sa iyong performance bilang isang lalaki at ang isang maliit at simpleng butil na madalas binabaliwala ng marami ay maaaring ang nawawalang susi sa mas matibay na erections, mas magandang daloy ng dugo, at kahit na sa pagpigil sa pag-urong na tahimik na nagnanakaw ng iyong kumpiyansa pagkatapos ng edad 60. Sa loob ng maraming taon, iisang luma ng payo ang ipinakain sa atin. Kumain ng itlog para sa protina, uminom ng tableta para sa enerhiya, at tanggapin na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong lakas. Ngunit ngayon, narito ako para hamunin ang lahat ng iyon. Ako si Dr. Rowena Bautista. Mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga kalalakihan na higit sa sente na maibalik ang kanilang sigla, lakas, at intimasya ng hindi umaasa sa mga reseta o maling pangako. Nakita ko mismo kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi. At ang ibabahagi ko sa inyo ay nakaugat sa siyensya, klinikal na karanasan, at mga personal na kwento ng mga kalalakihan na inakalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa binigyan nila ng pagkakataon ang isang pagkaing ito. Dahil narito ang nakakagulat na katotohanan. Bagamat nagbibigay ng protina ang mga itlog, hindi gaanong nakakatulong ang mga ito sa daloy ng dugo. Hindi nila nilalabanan ang pamamaga, hindi nila ibinabalik ang sensitivity o muling itinatayo ang smooth muscle sa loob ng ari na kritikal para sa paggana nito. Ngunit ginagawa ng isang butil na ito ang lahat ng iyon at higit pa. Sa katunayan, mas nakahihigit ito sa mga itlog sa halos lahat ng kategoryang mahalaga para sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang butil na yon, paano ito gumagana sa loob ng inyong katawan, at kung paano makakatulong ang kaunting dami nito araw-araw na maibalik ang tigas, kumpiyansa, at koneksyon sa paraang hindi ninyo marahil mapapaniwalaan. Kaya, samahan ninyo ako dahil ang matutuklasan ninyo ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga mabisang natural na solusyon para maibalik ang inyong lakas, kumpiyansa, at performance pagkatapos ng edad 60. At kung ang paksang ito ay para sa iyo, mag-iwan ng numero 1 sa mga komento. Kung hindi, itype ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko masusuportahan ang iyong paglalakbay sa kalusugan. Sige, simulan na natin. Simula sa pinakakritikal na salik sa likod ng bawat malakas at pangmatagalang ereksyon. Ang daloy ng dugo. Dahil kung walang tamang sirkulasyon, walang ibang mahalaga, at ang isang simpleng butil na ito ay napatunayan ng siyensya na nagpapalakas ng nitric oxide at nagbubukas ng iyong mga ugat na tulad ng iilang pagkain lamang. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. 1. Pinasisigla ng soybeans ang daloy ng dugo sa ari na walang katulad. Hindi ko malilimutan ang itsura sa mukha ni Robert nang pumasok siya sa aking opisina. At sa 24 taong gulang, kamakailan lamang nagretiro at labis na nadidismaya. Doc, sabi niya, gusto ko pa ring maging malapit sa aking asawa, pero hindi na pareho ang takbo ng mga bagay. Para bang nakalimutan na ng katawan ko kung paano. At hindi siya nag-iisa. Ang hindi alam ni Robert at ang hindi sinasabi sa karamihan ng mga lalaki na higit sa 60 ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa ang erections. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. At kung hindi nakakarating ang dugo sa tamang lugar sa tamang oras, walang mangyayari.
Dito nagbabago ang lahat dahil sa soybeans. Ang ari ay parang isang espongha. Napupuno ito kapag dumadaloy ang dugo. Ngunit habang tumatanda tayo, tumitigas ang ating mga daluyan ng dugo. Bumababa ang ating mga antas ng nitric oxide at ang pagdaloy na yon ay nagiging parang patak-patak na lang. Gayunpaman, ang soybeans ay mayaman sa amino acid na arginine na ginagamit ng iyong katawan upang gumawa ng nitric oxide. Ang mismong compound na nagsesenya sa iyong mga daluyan ng dugo na magbukas. Sa katunayan, isang tasa lamang ng lutong soybeans ay naglalaman ng halos doble ng arginine na makukuha mo mula sa 2 itlog. Ngunit hindi lang iyon. Ang soy ay puno rin ng isoflavones, mga natural na plant compound na tumutulong mapabuti ang flexibility ng mga daluyan ng dugo at bawasan ang pamamaga na naghihigpit sa daloy. Nang simulang idagdag ni Robert ang kalahating tasa ng soybeans sa kanyang pang-araw-araw na gawain, napansin niya ang mas matigas na morning erections sa loob ng 2 linggo. Walang tableta, walang pressure. Tunay na pagkain lang na gumagawa ng tunay na pagkakaiba. Ngunit bahagi lamang ng palaisipan ang daloy ng dugo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong butil na ito ay tumutulong din na maiwasan ang mismong bagay na kinatatakutan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit hindi pinag-uusapan ang pag-urong ng ari. Pag-usapan natin yan sa susunod. 2. Pinoprotektahan ito laban sa pag-urong ng ari at pagkawala ng tissue. Ito ang bahaging ayaw aminin ng sino mang lalaki. Ngunit halos bawat lalaki na higit sa 60 ay nararamdaman ito sa isang punto. Titingin ka sa ibaba at may nagbago. Hindi lamang sa paggana, kundi sa laki. Bahagya lang sa simula. Mas kaunting kapunuan, mas kaunting lawit. Marahil isang maliit na kurbada na hindi mo napansin dati. At pagkatapos ay nagsisimula itong maging permanente. Naaalala ko ang isang pasyente. Si Thomas, 68 na pumasok at bumulong. Doc, sa tingin ko lumiliit ako. At ang totoo, hindi siya nagkakamali. Totoo ang pag-urong ng ari. At hindi lang ito nasa isip mo habang tumatanda tayo. Mas kaunting dugo ang dumadaloy sa lugar. Bumababa ang testosterone at kung walang regular na oxygen at sustansya, nagsisimulang mag-atrophy ang smooth muscle sa loob ng ari. Ang tissue ay nagiging mas fibrous, hindi na gaanong nababanat. Doon napapansin ng mga lalaki ang pagbabago sa laki, sa sensasyon, sa kumpiyansa. Ngunit narito ang pag-asa. Ang soybeans ay naglalaman hindi lamang ng mga sustansyang nagpapabuti sa sirkulasyon, kundi pati na rin ng mataas na kalidad na kumpletong protina na kailangan ng mga muscle fiber ng ari upang mapanatili ang kanilang lakas at istruktura. Ang isang tasa ng lutong soybeans ay naghahatid ng higit sa 30 gramo ng protina mula sa halaman. Higit pa sa sapat upang suportahan ang tissue na nagbibigay sa iyong ari ng tigas at hugis nito. Idagdag pa riyan ang anti-inflammatory power ng isoflavones. At mayroon kang pagkain na hindi lamang humihinto sa pag-urong. Maaari pa itong makatulong na baligtarin ito. Sinunod ni Thomas ang aking rekomendasyon. Kalahating tasa ng soybeans sa isang araw, kasama ang magaang pelvic stretches. Pagkalipas ng 3 linggo, nakangiti na siya. Doc, sabi niya, may naibalik ako. Ngunit bahagi lamang ng equation ang laki. Paano naman ang mga hormone na nagpapanatili sa iyong pagnanasa at pagkalalaki? Gusto mong marinig ito sa susunod. 3. Higit na suporta sa testosterone kaysa sa inaakala mo. Linawin natin ngayon dahil alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo. Soy, hindi ba't nagpapababa yan ng testosterone? Narinig ko na ang tanong na yan ng daan-daang beses sa aking opisina. Karaniwang binubulong ng mga lalaking tunay na nag-aalala
na ang paglipat sa plant-based na protina ay maaaring magnakaw sa kanilang pagkalalaki. Isa sa kanila si Larry, isang 71 taong gulang na retiradong inhinyero na nakatitig sa akin ng malaki ang mga mata at sinabing, "Doc, hindi ko sinusubukang magpatubo ng dibdib dito. Naiintindihan ko, ang mito tungkol sa soy at testosterone ay matagal nang umiiral at marami itong lalaking pinaiwas sa isang bagay na maaaring makatulong sa kanila. Ngunit narito ang tunay na sinasabi ng siyensya. Ang katamtamang pagkonsumo ng soy ay walang negatibong epekto sa testosterone sa mga lalaki. Sa katunayan, sa mga matatandang lalaki, lalo na sa mga nahihirapan sa asukal, sa dugo, pamamaga, o mababang enerhiya, maaaring suportahan pa ng soy ang balanse ng hormone. Tumutulong ang soybean sa dalawang mabisang paraan. Una, mataas ang mga ito sa magnesium at zinc, parehong mahalaga para sa malusog na produksyon ng testosterone. Pangalawa, maaaring bawasan ng soy ang mga antas ng sex hormone, binding globulin o SHB. Isang protina na nagkukulong sa iyong testosterone at ginagawa itong hindi magamit. Ang mas mababang SHBG ay nangangahulugang mas maraming libreng testosterone. Ang uri na nagtutulak sa libido, motibasyon, at performance. Nang palitan ni Larry ang kanyang pang-araw-araw na itlog at sausage ng isang soy smoothie sa umaga, hindi lamang bumuti ang kanyang enerhiya, kundi nagsimula siyang gumising na may mas malakas na morning erections at mas magandang mood sa pangkalahatan. Tiningnan niya ako at sinabing, "Pakiramdam ko lalaki ulit ako." Ngunit paano naman ang sensasyon? Paano ang kislap na dati mong nararamdaman sa isang haplos lang? Diyan nagiging mas interesante ang kwentong ito. Patuloy na manood. 4. Muling binubuo nito ang sensitivity, nerve function, at emosyonal na sigla. Hindi ko malilimutan noong si Carl, isang 66 taong gulang na retiradong punong guro ng paaralan, ay tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Doc, mahal ko pa rin ang aking asawa. Gusto kong maging malapit sa kanya, pero halos wala na akong maramdaman." Hindi siya nagsasalita tungkol sa emosyon. Nagsasalita siya tungkol sa sensasyon. Iyon ay ang pamamanhid, ang unti-unting pagkupas ng koneksyon sa pagitan ng haplos at kasiyahan. At sasabihin ko sa inyo, hindi siya nag-iisa. Maraming lalaki na higit sa iste ang nakakaranas nitong unti-unting pamamanhid, hindi lang sa katawan, kundi minsan din sa puso. Ang hindi napapansin ng karamihan ay ang pagkawala ng sensitivity na ito ay hindi lamang dahil sa edad. Ito ay tungkol sa kalusugan ng nerbiyos at balanse ng neurotransmitter na parehong nagsisimulang bumaba habang tayo ay tumatanda. Diyan pumapasok ang soybeans bilang isang tahimik ngunit makapangyarihang kaalyado. Mayaman sa mga bitamina B tulad ng folate at B6, tumutulong ang soy na alagaan ang mga nerbiyos na responsable para sa pagka-excited sensasyon. Sinusuportahan ng mga bitaminang ito ang myelin sheath, ang proteksyon na layer sa paligid ng iyong mga nerbiyos na pinapanatiling malakas at tumutugon ang mga signal. Ngunit meron pa. Mataas ang soy sa tyrosine, isang amino acid na ginagamit ng iyong utak upang gumawa ng dopamine, ang kemikal na nagbibigay lakas sa kasiyahan, motibasyon, at pagnanasa. Kapag tumataas ang dopamine, tumataas din ang iyong kislap, hindi lang sa kwarto, kundi sa buhay. Pagkatapos ng 13 linggo ng pagdaragdag ng soy sa kanyang mga pagkain, umupo si Carl sa aking opisina at sinabing, "Para bang may nagising. Mas nararamdaman kong konektado ako, mas buhay, at ang koneksyon na yon sa pagitan ng katawan, utak, at emosyon ay makapangyarihan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong butil na yon ay maaaring protektahan din ang iyong puso habang pinapalakas ang iyong mga ereksyon?
Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Suporta ng soybean, kalusugan ng puso, at lakas ng ereksyon ng magkasama. Noong nagsisimula pa lang ako sa aking propesyon, itinuturing ko ang kalusugan ng puso at kalusugang sekswal bilang dalawang magkahiwalay na usapin. Ngunit pagkatapos ng 30 taon na pagtatrabaho sa mga matatandang lalaki, natutunan ko ang isang hindi matitinag na katotohanan. Kung hindi malakas ang pagbomba ng iyong puso, ganoon din ang iyong ereksyon. Maaring bastos pakinggan, ngunit iyon ang realidad na kinakaharap ng karamihan sa mga lalaki pagkatapos ng edad 60. Naaalala ko si Walter, isang 72 taong gulang na retiradong kartero na pumasok pagkatapos ng kanyang pangalawang stent procedure. Tumingin siya sa ibaba na bigo at sinabing, "Doc, buhay ako, pero pakiramdam ko kalahati lang akong lalaki." Narito ang koneksyon na hindi ipinapaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa iyong ari ay mas maliit at mas maselan kaysa sa mga nakapalibot sa iyong puso. Kaya kapag namumuo ang plaka, kapag tumataas ang pamamaga, o kapag tumitigas ang mga daluyan ng dugo dahil sa edad, ang iyong ereksyon ang unang nagdurusa. Nag-aalok ang soybeans ng isang mabisang paraan upang protektahan ang pareho. Ipinapakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng soy ay nakakatulong na bawasan ang LDL cholesterol, pababain ang presyon ng dugo, at bawasan ang mga marker ng pamamaga. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na flexibility ng ugat at mas makinis. Mas maaasahang daloy ng dugo para kay Walter. Nangangahulugan ito ng paggising pagkatapos ng ilang linggo ng mga pagkaing batay sa soy na nararamdaman ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Morning wood. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko inaasahan yon, pero tatanggapin ko. Kaya, oo." Ang pagprotekta sa iyong puso ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga taon sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng buhay sa iyong mga taon at sa iyong silid-tulugan. At ang kamangha-mangha ay maaaring mas mahusay pa ang simpleng butil na ito kaysa sa mga itlog, ang tinatawag na perpektong protina. Ngunit totoo ba talaga iyon? Tingnan natin ng mas malapitan. 6. Mas mahusay kaysa sa mga itlog. Narito ang paghahambing. Sa loob ng mga dekada, ipinagdiriwang ang mga itlog bilang ang ultimate superfood para sa mga lalaki. Mura, mataas sa protina at puno ng sustansya. 12 kong pasyente ang nagsabi sa akin, "Doc, kumakain ako ng itlog tuwing umaga. Hindi ba sapat na yon para manatili akong malakas? At wag ninyo akong mamaliitin. Ang mga itlog ay isang mahusay na pagkain. Ngunit pagdating sa pagsuporta sa daloy ng dugo, paglaban sa pamamaga, at pagpapanatiling malakas ng iyong pagkalalaki, pagkatapos ng edad 60, maaring mas nakalalamang ang soybeans." Tingnan natin ang mga numero. Ang isang tasa ng lutong soybeans ay nagbibigay sa iyo ng higit sa 31 g ng protina. Halos 3 beses iyon sa makukuha mo mula sa 2 malalaking itlog. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng protina na iyon. Naghahatid ang soybeans ng mas maraming arginine, ang amino acid na tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng nitric oxide para sa mas mahusay na erections. Nagbibigay din sila ng mas maraming magnesium na sumusuporta sa testosterone, nerve sensitivity, at pagre-relax ng kalamnan. Lahat ay kritikal para sa sexual na paggana. Pagkatapos merong fiber, ang soybeans ay may hanggang 15 gram bawat tasa, habang ang mga itlog ay may 0. Ang fiber na yon ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga, i-regulate ang mga hormone,
at pakainin ang mabubuting bakterya sa iyong bituka. Isang bagay na alam natin ngayon na may papel din sa kalusugan ng erection. Maging ang mga antioxidant sa soybeans tulad ng isoflavones ay nag-aalok ng mga benepisyo sa puso at sirkulasyon na hindi kayang tugunan ng mga itlog. Kaya, kapag tinanong ng aking mga pasyente, "Doc, dapat ba akong pumili ng itlog o soy?" Madalas kong sinasabi sa kanila, bakit hindi pareho? Ngunit kung kailangan mong pumili ng isa para sa iyong pagkalalaki, piliin ang butil ako. Ngayon, ang tunay na tanong ay, paano mo aktwal na gagamitin ang soybeans sa iyong pang-araw-araw na gawain upang maramdaman ang pagkakaiba? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod. 7. Paano gamitin ang soybeans para sa pinakamataas na benepisyo sa erection? Ngayong alam mo na kung ano ang magagawa ng soybeans. Ang susunod na tanong ay, paano mo ito isasama sa iyong buhay nang hindi binabaligtad ang iyong mga pagkain? Laging kong nakukuha ang tanong na yan mula sa mga pasyente na hindi pa nakahawak ng soybeans sa kanilang buhay. Si Frank, 69, ay dating tatawa-tawa at sasabihing, "Doc, sa bahay lang ng anak ko sa California ako nakakita ng tofu." Ngunit ilang simpleng pagbabago ang nakatulong sa kanya na gawing pang-araw-araw na gawain ang simpleng butil na yon. At ang mga resulta ay higit pa sa sulit. Hindi mo kailangang maging isang health nut. Hindi mo kailangang isuko ang iyong mga paboritong pagkain. Ang kailangan lang ay pagiging pare-pareho at kaunting pagkamalikhain. Subukang steam ang isang dakok ng edamame, iyong mga berdeng baby soybeans na makikita mo sa freezer section. Budburan ito ng sea salt at i-enjoy bilang merienda sa hapon. O i-blend ang silken tofu sa iyong morning smoothie na may saging, cinnamon, at kaunting almond milk. Ito ay creamy, nakakabusog, at puno ng protina. Stir-fry ang firm tofu na may bawang at broccoli para sa isang hapunan na nagpapalakas sa iyong pagkalalaki nang hindi pinapataas ang iyong cholesterol. Maging ang mga roasted soy nuts ay maaaring ihalo sa trail mix o salad para sa isang mabilis na kagat at isang boost ng mga sustansyang sumusuporta sa daloy ng dugo. Ang susi ay hanapin kung ano ang nababagay sa iyong pamumuhay at isama ito sa iyong araw. Isang maliit na ugali sa isang pagkakataon. At kung hindi ka pa rin kumbinsido, maghintay hanggang marinig mo kung ano ang nangyari nang idagdag ng isa sa aking mga pasyente ang soy sa kanyang dieta at nakakita ng mga pagbabago sa loob lamang ng 3 linggo. Ang mga resulta, kamangha-mangha. Hayaan ninyong ikwento ko ang kanyang istorya sa susunod. 8. Tunay na mga resulta mula sa mga tunay na lalaki. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang aral na natutunan ko sa medisina ay hindi nagmula sa mga aklat. Nagmula ang mga ito sa pakikinig sa mga lalaking tulad ni Jerry. Siya ay 77, isang retiradong bumbero. At nang pumasok siya sa aking opisina, tahimik siya ngunit malinaw na bigo. "Doc," sabi niya, "pakiramdam ko nawawala ako dyan sa ibaba. Ginagawa ko ang lahat ng tama. Naglalakad araw-araw, kumakain ng itlog, umiinom ng aking mga bitamina, pero walang nangyayari." Tiningnan ko ang mga lab result ni Jerry. Pinakinggan ang kanyang kwento at sinabi sa kanya ang isang simpleng bagay. Subukan nating magdagdag ng kalahating tasa ng soybeans sa iyong mga pagkain 2 beses sa isang araw. Huwag munang baguhin ang anupaman. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng iyong katawan sa tunay na functional fuel. Tiningnan niya ako ng may pagdududa ngunit pumayag. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking opisina. Sa pagkakataong ito ay nakangiti. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam kung dahil sa butil o ano, pero gumigising na akong matigas ulit. Napansin ng asawa ko.
napansin ko at pakiramdam ko ako na ulit. Ang naranasan ni Jerry ay hindi mahika. Ito ay siyensya sa pagkilos. Ang tamang mga sustansya na patuloy na ibinibigay ay nagsimulang ibalik ang daloy ng dugo, sensitivity, at kumpiyansa. Iyon ang nangyayari kapag pinapakain natin ang katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito upang gumalingo. At kung iniisip mo, pero hindi maganda ang epekto ng soy sa akin, o kinakabag ako sa beans dati, huwag mag-alala. May mga madaling paraan upang gumana ang soy para sa iyong sistema nang walang discomfort. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin ng tama para magpasalamat ang iyong bituka at ang iyong pagkalalaki. 9. Pagtagumpayan ang mga issues sa panunaw. Isa sa mga unang pagtutol na naririnig ko kapag inire-recommenda ko ang soybeans ay, "Doc, gustong-gusto kong subukan, pero sinisira ako ng beans." At maniwala kayo, naiintindihan ko, kabag paglobo ng tiyan, discomfort, sapat na yon para sumuko ang sino mang lalaki bago pa man magkaroon ng pagkakataong maramdaman ang mga benepisyo. Naaalala ko si Richard, isang 70 gulang na veterano ng Navy na sumubok ng soy sa loob lamang ng 2 araw at tumawag sa akin na nagsasabing, "Sabi ng asawa ko, hindi ko pwedeng kainin yon, maliban kung sa labas ako matutulog." Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. May tamang paraan upang ihanda ang beans, lalo na para sa mga matatandang sistema ng panunaw. Una, ibabad ang mga tuyong soybeans sa magdamag sa tubig na may kaunting baking soda. Ang simpleng hakbang na yon ay maaaring bawasan ang mga gas-producing compounds ng hanggang 90%. Pangalawa, gumamit ng pressure cooker. Pinapalambot nito ang fiber at sinisira ang mga matitigas na bahagi ng butil na ginagawang mas madaling matunaw. At pangatlo, magsimula ng dahan-dahan. Sapat na ang 2 kutsara sa isang araw upang masanay ang iyong gut microbiome nang hindi nabibigla ang iyong sistema. Sa loob ng ilang linggo, karamihan sa mga lalaki ay kaya na itong tiisin at marami pa ang nakakapansin ng pangkalahatang pagbuti sa panunaw. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting sariwang luya, cumin, o dahon ng laurel kapag nagluluto. Ang mga pampalasang ito ay gumaganap bilang natural na mga digestive aid at ginamit na ito ng mga kultura sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Nang sundin ni Richard ang mga hakbang na yon, hindi lamang niya napanatili ang kapayapaan sa bahay, napanatili rin niya ang beans sa kanyang dieta at hindi doon natapos ang mga benepisyo. Dahil narito ang tunay na sikreto, ang soybeans ay hindi lamang pagkain, ang mga ito ay panggatong. At kapag pinagsama mo ang tamang mga sustansya sa tamang mindset, may kamanghamanghang nangyayari. Hayaan ninyong pag-isahin ko ang lahat. Susunod, 10. Ang aral bigyan ng pagkakataon, ang butil na ito. Mahigit 3 dekada na akong nagtatrabaho kasama ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s. At masasabi ko ito sa inyo ng may buong katiyakan. Gusto pa rin gumana ng inyong katawan. Hindi ito sira. Hindi ito lampas sa pagkumpuni. Kailangan lang nito ng tamang suporta. At minsan ang suportang iyon ay dumarating sa mga pinakahindi inaasahang anyo. Tulad ng isang simpleng butil na marahil ay nilagpasan mo na sa grocery store ng 100 beses. Ang soybean ay hindi isang himalang tableta. Hindi ito nangangako ng pagbabago sa isang gabi. Ngunit nag-aalok ito ng isang bagay na totoo, matatag, natural na suporta para sa iyong sirkulasyon, balanse ng hormone, kalusugan ng nerbiyos, at kumpiyansa bilang isang lalaki araw-araw. Pinapakain nito ang mismong mga sistema na nagpapanatiling buhay sa iyong pagkalalaki nang walang mga side effect, walang kahihiyan, at hindi mabigat sa bulsa.
Nakita ko ang mga lalaking mula sa nawalan ng pag-asa ay naging empowered, mula sa malambot ay naging malakas, mula sa manhid ay naging buhay muli, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang maliit na pagbabagong ito. At sa tuwing naririnig ko ang, "Doc," pakiramdam ko ako na ulit. Naaalala ko kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Kaya kung nararamdaman mo ang paghina, kung napansin mo ang dahan-dahang pagkupas ng performance, sensasyon o lakas, inaanyayahan kitang bawiin ang kung ano ang sayo. Hindi mo kailangang umasa sa mga itlog lamang. Hindi mo kailangan ng isa pang bote ng mga tableta. Ang kailangan mo ay tunay na nutrisyon. At minsan nagsisimula yon sa kalahating tasa lang ng beans. Dahil ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos. Naghihintay silang bawiin. Isang pagpili sa isang pagkakataon. Simula ngayon.